Gusto kong tumayo ka muna sandali. Sige lang, hihintayin kita. Ngayon, pansinin mo kung ano ang nangyari sa mga binti mo. May naramdaman ka bang bahagyang pagkaantala? Yung maliit na sandali na parang nag-isip muna ang katawan mo bago tumugon ang mga paa mo. Kung lampas 70 ka na, hindi lang iyan guni-guni. Iyan ay paraan ng sirkulasyon mo para magpadala ng mensahe. At sa totoo lang, karamihan sa mga tao, binabaliwala ang mensaheng iyon hanggang sa huli na ang lahat. Ako si Dr. Michael Kent at sa loob ng huling 30 taon, pinag-aralan ko ang kalusugan ng mga ugat ng dugo sa mga tumatandang populasyon. At ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay taliwas sa halos lahat ng naituro sa iyo tungkol sa kung bakit ganito ang pakiramdam ng iyong mga binti. Karamihan sa mga doktor sasabihin na normal lang iyan sa pagtanda. Mali sila. Ang totoong nangyayari sa loob ng mga binti mo ngayon ay isang tiyak na kakulangan sa nutrisyon na unti-unting sumasakal sa daloy ng dugo papunta sa iyong mga kalamnan. At ang mga pag-aaral na nagpapatunay nito ay napakalinaw, napakatibay, na sa totoo lang nagugulat ako kung bakit hindi ito mas napag-uusapan ng mas maraming doktor. Balikan mo ang 5 taon na ang nakalipas. Kaya mo bang tumayo sa harap ng kitchen counter at magluto ng isang buong pagkain nang hindi sumasakit ang mga binti mo? Nakakalakad ka ba sa loob ng grocery nang hindi kinakailangang umupo sa kalagitnaan? Hindi ako nagsasalita tungkol sa pagtakbo ng marathon. Ang tinutukoy ko ay mga simpleng gawain na hindi dapat mag-iwan sa iyo na pagod na pagod. Kailan ito nagbago para sa iyo? At mas mahalaga, paano kung sabihin ko sa iyo na hindi naman talaga iyon nakatakdang mangyari? Ito ang tunay na nangyayari sa mga binti habang tayo ay tumatanda at mahalagang maunawaan mo ito. Ang iyong mga ugat ng dugo, lalo na ang maliliit na ugat na nasa kailaliman ng iyong mga binti at hita, ay may panloob na lining na tinatawag na endothelium. Isipin mo ang lining na ito na parang non-stick coating ng isang kawali. Kapag malusog ito, dumadaloy ang dugo ng maayos at walang kahirap-hirap. Pero kapag ang lining na ito ay nasira at namaga, nagiging mabagal, malagkit at hindi epesyente ang daloy ng dugo. Hindi nakakakuha ng sapat na oxygen ang iyong mga kalamnan. Doon nagsisimulang maramdaman ang bigat, lamig at parang pagkakahiwalay ng mga binti sa iba pang bahagi ng iyong katawan. May mga mananaliksik sa Johns Hopkins University na nagsubaybay sa mahigit 2,000 na nakatatanda sa loob ng 8 taon. At may natuklasan silang kahanga-hanga. Ang mga taong napanatili ang malakas na sirkulasyon ng dugo sa kanilang mga binti hanggang sa edad 80 pataas, ang mga patuloy na nakakalakad ng may kumpiyansa, at hindi nagkaroon ng mabagal at pasuray-suray na lakad na madalas nating iniuugnay sa pagtanda. May iisa silang nasusukat na pagkakapareho. Hindi iyon antas ng ehersisyo kahit nakakatulong iyon. Hindi rin iyon purong genetika kahit may papel din iyon. Ang tunay na pagkakaiba ay ang nutrient density, partikular ang 6 na bitamina na magkakasamang kumikilos upang panatilihing flexible, responsive at ganap na gumagana ang mga ugat ng dugo. Isa-isa kong ipapaliwanag ang 6 na bitamina na ito ngayon mula sa mga sumusuporta hanggang sa pinaka-epektibo. Kailangan kong manatili ka hanggang dulo dahil ang number 1 na bitamina sa listahang ito ang nagpakita ng 380% na pagbuti sa daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan sa mga clinical trial. Iyan ang madalas ikagulat ng lahat, pati ako noong una kong mabasa ang pag-aaral. Bago tayo magpatuloy, makiisa ka muna. Mag-iwan ka ng komento sa ibaba kung saan ka nanonood ngayon. Binabasa ko ang bawat komento at may kakaibang lakas sa pakiramdam na alam mong bumubuo tayo ng komunidad ng mga taong tumatangging tanggapin na ang paghina ay bahagi na lang ng kapalaran. Sige, simulan natin sa bitamina number 6. Dito ako magsisimula dahil karamihan sa tao ay baligtad ang pagkaunawa rito.
Vitamin K2. Marahil narinig mo na ang tungkol sa vitamin K kaugnay ng pamumuo ng dugo at iyon ay vitamin K1. Ibang usapan ito. Ang vitamin K, dalawa ang tumutulong upang pigilan ang pag-ipon ng calcium sa loob ng mga dingding ng iyong mga ugat. Isang lugar na hindi naman talaga dapat kinaroroonan ng calcium. Kapag naiipon ang calcium sa iyong mga ugat, at malamang na nangyayari ito ngayon kung kulang ka sa K2, nagiging matigas at makitid ang mga daluyan ng dugo. Hindi na sila nakakaunat at nakakaurong tulad ng nararapat para maitulak ang dugo pataas mula sa iyong mga paa laban sa gravity. Ang Rotterdam Study ay sumubaybay sa 4,800 katao sa loob ng 10 taon at ang kanilang natuklasan ay talagang kapansin-pansin. Ang mga kalahok na may pinakamataas na intake ng K2 ay nagkaroon ng 52% na mas mababang arterial calcification sa mga ugat ng kanilang mga binti kumpara sa mga may pinakamababang intake. 52%. Hindi iyan maliit na pagkakaiba, iyan ang agwat sa pagitan ng komportabling paglalakad at hirap na pag-akyat ng hagdan. Ang nagpapahirap sa K2 ay ito, halos wala na ito sa modernong pagkain. Nakukuha ito ng ating mga lolo't lola mula sa mantikilya, itlog at laman loob ng mga hayop na pinakain ng damo. Sa panahon ngayon, kung hindi ka kumakain ng fermented foods tulad ng natto, na aminin na natin, ang lasa ay parang pagkaing 2 beses ng nadaanan, malamang wala kang nakukuhang makabuluhang dami ng K2. At kahit pa kumakain ka ng tamang pagkain, pagdating ng edad na 70 pataas, ang gut bacteria mo na tumutulong mag-convert ng K1 tungo sa K2 ay nagsisimulang humina. Para kang nakikipaglaban pataas sa matarik na burol sa iba't ibang aspeto. Napakahalaga rin ng anyo ng K2. Ang dapat mong hanapin ay MK7, hindi MK4. Ang MK7 ay nananatiling aktibo sa dugo sa loob ng 72 oras, kaya tuloy-tuloy ang proteksyon, samantalang ang MK4 ay nawawala na sa loob ng 8 oras. Sa mga pag-aaral kung saan nakita ang pagbaliktad ng arterial calcification, ang ginamit na dosis ay 180 mikrogramo araw-araw. At kailangan mo itong inumin kasabay ng taba dahil fat-soluble ang K2. Hindi ito maa-absorb ng maayos kung walang kasamang dietary fat. Kaya mas mabuting inumin ito kasabay ng almusal kung may itlog at avocado ka, o sa hapunan kung doon ka mas maraming taba kumakain. Mas lalong epektibo ang K2 kapag isinama sa susunod nating bitamina. At ang papel nito sa sirkulasyon ay mas malawak kaysa sa inaakala ng marami hanggang kamakailan lamang. Vitamin E. Kadalasan iniisip ng tao na para lang ito sa balat o baka sa puso. Pero ang ginagawa nito sa mga ugat sa iyong mga binti ay para itong pananggalang ng lining na nabanggit ko kanina, ang endothelium. Ang free radicals na mga hindi matatag na molekula na likha ng normal na metabolismo ay patuloy na umaatake sa pader ng mga ugat ng dugo. Nagdudulot ito ng oxidative damage na nagpapapanigas at nagpapakitid ng mga daluyan. Ang vitamin E ang nagne-neutralize sa mga free radicals bago pa sila makapaminsala. Isang pag-aaral ng Mayo Clinic sa 3,000 nakatatanda ang nagpakita na ang may optimal na antas ng vitamin E ay may 65% na mas mahusay na daloy ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan kumpara sa mga kulang. Gumamit pa sila ng thermal imaging para sukatin ito at kitang-kita ang pagkakaiba. Ang malusog na sirkulasyon ay lumabas na matingkad na pula sa scan. Ang mahinang sirkulasyon naman ay kulay asul na madilim, halos itim sa ilang kaso. Hindi matatawaran ang ebidensya, pero dito nagkakamali ang marami pagdating sa vitamin E. Bumibili sila ng synthetic na bersyon sa botika at halos hindi ito nagagamit ng katawan. Ang natural na vitamin E mula sa pagkain ay 8 beses na mas bioavailable kaysa synthetic. 8 beses. Ibig sabihin, kung synthetic ang iniinom mo, 87% ng nilulunok mo ay nasasayang lang. Ang pinakamagagandang mapagkukunan ay hilaw na almonds, sunflower seeds at wheat germ oil. Pero kailangan mo rin itong kainin kasabay ng healthy fats, olive oil, avocado,
coconut oil, dahil hindi makakapasok sa dugo ang vitamin E kung walang fat molecules na magdadala rito patawid ng intestinal lining. Kung magsusupplement ka at para sa marami ay makakatulong talaga ito dahil mahirap maabot ang therapeutic dose sa pagkain lamang, hanapin sa label ang mixed tocopherols. Kailangan ng iyong mga ugat ang lahat ng 8 anyo ng vitamin E na magkakasamang gumagana, hindi lang alpha tocopherol na karaniwang laman ng murang supplements. Sa mga clinical trial kung saan nakita ang pagbuti ng sirkulasyon, ang dosis ay 400 international units bawat araw, pero hatiin ito sa 200 at inumin kasabay ng pagkain. Kapag sabay-sabay mo itong ininom, nasosobrahan ang kapasidad ng absorpsyon ng katawan at karamihan ay nailalabas lang ng hindi nagagamit. Isang pag-aaral sa Germany ang nagpakita na ang mga nakatatandang uminom ng vitamin E kasabay ng kanilang pinakamalaking pagkain ay nakapag-absorb ng 73% na mas marami kumpara sa mga uminom nito nang walang laman ang tiyan. Gayunpaman, kahit perpekto ang antas mo ng vitamin E, may isa pang bitamina na kailangan ng iyong mga ugat para sa structural integrity. Kapag kulang ito, literal na nagsisimulang humina at bumigay ang mga daluyan ng dugo. Vitamin C. Alam ko ang iniisip mo. Basic lang ang vitamin C. Alam na ng lahat iyan. Pero ang maaaring hindi mo alam ay kung ano ang nangyayari sa mga ugat sa iyong mga binti kapag kulang ka rito. At maniwala ka, paglampas 70 na, karamihan ay may chronic deficiency. Ang mga ugat ng dugo mo ay pinatitibay ng collagen, ang parehong protina na nagpapanatiling firm ng iyong balat at hindi kayang gumawa ng collagen ng katawan mo kung walang vitamin C. Imposible iyon sa biochemical na antas. Kamakailan lamang ay naglabas ng mga natuklasan ang mga mananaliksik mula sa Stanford University na nagpapakita na ang mga nakatatandang may optimal na antas ng vitamin C ay may mga ugat na 40% na mas elastic kumpara sa mga kulang dito. 40% na mas kaya nilang mag-expand at mag-contract. Napakahalaga nito dahil ang mga ugat sa iyong mga binti ay kailangang umunat at umikli ng libu-libong beses bawat araw para maitulak ang dugo pabalik sa puso laban sa gravity. Ito ang problema sa vitamin C. Water-soluble ito. Ibig sabihin, hindi ito naiimbak ng katawan. Kailangan mo ng tuloy-tuloy na supply sa buong maghapon. Maraming tao ang umiinom ng isang malaking dose sa umaga, tapos sa loob ng ilang oras ay nafi-filter na ito ng mga bato at buong natitirang araw ay kulang na sila. Kaya mas epektibo ang paghahati ng dose. Sa halip na 500 miligramo isang beses sa isang araw, mas mainam ang 200 miligramo 3 beses sa isang araw kasabay ng pagkain. Sa ganitong paraan, napapanatiling steady ang level sa dugo at tuloy-tuloy ang suporta sa pag-repair at maintenance ng mga ugat. Ang kiwi ay may 3 beses na mas maraming vitamin C kaysa sa orange at ang vitamin C sa kiwi ay nakakabit sa fiber na nagbibigay ng parang time-release effect sa bituka. Ibig sabihin, mas tuloy-tuloy ang absorption sa loob ng ilang oras kumpara sa biglang taas at biglang baba na madalas mangyari sa supplements. Kung magsusupplement ka, iwasan ang karaniwang ascorbic acid tablets. Madalas masakit ito sa tiyan at hindi gaanong naa-absorb. Mas piliin ang buffered vitamin C o sodium ascorbate. May isang mahalagang detalye na bihirang banggitin. Kailangang isabay ang vitamin C sa bioflavonoids tulad ng quercetin o rutin. Pinoprotektahan ng mga compound na ito ang vitamin C laban sa oxidation at malaki ang naitutulong para mas maging epektibo ito. Ang red bell pepper ang isa sa pinakamahusay na pinagmumulan ng vitamin C para sa sirkulasyon ng mga binti dahil bukod sa mataas na vitamin C, mayroon din itong capsaicin na nagbibigay ng warming effect at agad na nagpapaluwang ng mga ugat ng dugo. Ngayon, papasok na tayo sa mas mabibigat na bitamina, ang mga kayang magdulot ng pagbabago na mararamdaman mo mismo sa loob ng ilang araw, hindi linggo. Ang susunod na ito ay kumikilos ng napakabilis at kapansin-pansin na sa unang pag-inom mo pa lang, maaari mong maramdaman sa loob ng 30 minuto na may nangyayari. Vitamin B3 o niacin.
May ginagawa ang niacin na hindi kayang gawin ng ibang bitamina. Pinipilit nitong mag-expand ang iyong mga ugat ng dugo ilang minuto matapos mo itong inumin na nagdudulot ng tinatawag ng mga doktor na flush. Namumula ang balat, umiinit ang pakiramdam at ang init na iyon ay senyales na milyon-milyong maliliit na ugat ang bumubukas, hinahayaan ang dugong mayaman sa oxygen na dumaloy sa mga capillary na matagal nang hindi nakakatanggap ng maayos na sirkulasyon. Ang Cleveland Clinic ay nagbigay ng 500 miligramo ng niacin araw-araw sa mga nakatatandang may mahinang sirkulasyon sa binti at sinukat ang daloy ng dugo gamit ang ultrasound. Ang resulta ay talagang nakakagulat, 180% na pagtaas ng sirkulasyon sa ibabang bahagi ng mga binti sa loob lamang ng 6 na linggo. Maraming kalahok ang nagsabing tuluyang nawala ang kanilang madalas na pulikat sa gabi. Yung klase ng pulikat na bigla kang ginugulat mula sa mahimbing na tulog. Gumagana ang niacin sa iba't ibang paraan ng sabay-sabay. Binabawasan nito ang malagkit na LDL cholesterol na bumabara sa mga ugat. Pinapataas nito ang protective HDL cholesterol na tumutulong maglinis ng mga daluyan at pinapagana nito ang paglabas ng prostaglandins, mga compound na nagpapaluwang ng mga ugat, parang pagbubukas ng highway mula 2 lane papuntang 6. Ang flush na nararanasan ng iba o minsan hindi ito komportable sa simula ay senyales na maayos itong gumagana. Pero may tamang paraan ng pagsisimula sa niacin para makuha ang benepisyo habang binabawasan ang discomfort. Magsimula sa 50 mg pagkatapos ng hapunan sa loob ng 1 linggo. Masasanay ang katawan mo. Pagkatapos, itaas sa 100 mg sa susunod na linggo. Unti-unting dagdagan hanggang umabot sa 500 mg sa loob ng 1 buwan. Ang immediate release na anyo ay mas mainam para sa sirkulasyon kaysa extended release dahil dito nangyayari ang kapaki-pakinabang na flush na nagpapahiwatig ng pagluwang ng mga ugat. Makakakuha ka rin ng niacin mula sa pagkain tulad ng turkey, chicken breast at mani. Pero may mahalagang bagay dito. Kung umiinom ka ng acid-blocking medications para sa heartburn o reflux, malamang hindi mo gaanong naa-absorb ang niacin mula sa pagkain. Ang niacin sa pagkain ay nakakabit sa protina at kailangan ng sapat na stomach acid para ito ay ma-breakdown. Sa mga pag-aaral, ang mas epektibong protocol ay 250 mg ng immediate release niacin 2 beses sa isang araw kasabay ng pagkain at isinasabay ito sa 81 mg na baby aspirin. Nakakatulong ang baby aspirin na mabawasan ang flush at pinapalakas pa ang benepisyo sa sirkulasyon dahil pinipigilan nito ang platelet aggregation. 2 na lang ang natitira at ito ang talagang naghihiwalay sa mga taong nananatiling masigla at matatag ang mga binti hanggang sa edad 80 pataas mula sa mga nagsisimulang humina pa lang sa maagang 70. Ang susunod ay teknikal na isang hormone, hindi simpleng bitamina. At kontrolado nito ang mahigit 1,000 genes sa iyong katawan, kabilang ang mga gene na nagtatakda kung gaano kahusay gumagana ang iyong mga ugat ng dugo. Vitamin D3. Ang Framingham Heart Study ay naglabas ng isang nakakagulat na natuklasan. Ang mga taong lampas 75 na may antas ng vitamin D na mas mababa sa 30 nanograms per milliliter ay may 80% na mas matinding paninigas ng mga ugat at 62% na mas mahinang daloy ng dugo papunta sa kanilang mga paa at kamay kumpara sa mga may antas na higit sa 50. At ang pagkakaibang ito ay direktang nakikita sa kakayahang maglakad at sa lakas ng mga binti. Ang mga may optimal na D3 levels ay kayang maglakad ng 1 milya, samantalang ang mga kulang dito ay hirap palang makalibot sa isang kanto. Ang mga ugat ng dugo mo ay may mga vitamin D receptors sa buong pader nito. Kapag na-activate ang mga receptor na ito ng D3, pinapagana nila ang produksyon ng nitric oxide, ang pangunahing molekula na nagpaparelax at nagpapaluwang ng mga ugat.
Kaya malayang nakakadalo ang dugo kahit sa pinakamaliliit na capillary sa iyong mga daliri sa paa. Kung kulang ang D3, nananatiling makipot at matigas ang mga ugat at hindi nila maihatid ang oxygen na desperadong kailangan ng iyong mga kalamnan sa binti. May isang bagay tungkol sa D3 supplementation na bihirang sabihin. Ang pag-inom nito isang beses sa isang linggo sa mas mataas na dose ay maaaring mas epektibo kaysa araw-araw na maliit na dose dahil ang D3 ay naiimbak sa fat cells at dahan-dahang inilalabas na nagbibigay ng tuloy-tuloy na supply. Siyempre, ang araw ang pinakamahusay na pinagmumulan nito. Pero pagdating ng edad na 75 pataas, ang balat mo ay gumagawa ng 75% na mas kaunting vitamin D mula sa araw kumpara noong mas bata ka. At iyan ay kung sapat ang bilad mo sa araw na sa totoo lang, karamihan sa mga nakatatanda ay kulang. Kung magso-supplement ka at talagang makabubuti ito para sa karamihan, kailangan mong isabay ang D3 sa vitamin K2 dahil magkasabay silang gumagana. Pinapataas ng D3 ang pagsipsip ng calcium habang ang K2 ang nagtuturo kung saan ito dapat mapunta. Palayo sa iyong mga ugat. Ang pag-inom ng D3 nang walang K2 ay maaaring magpalala pa ng arterial calcification. Ang optimal na paraan ay 5,000 international units ng D3 tuwing almusal kasama ang 180 micrograms ng K2MK7. At ito ang mahalagang detalye. Kailangan mo itong inumin kasabay ng taba mula sa whole eggs o avocado dahil tumataas ng 50% ang absorption ng D3 kapag isinabay sa pagkain na may hindi bababa sa 15 gramo ng taba. Ang wild-caught salmon, sardinas at mackerel ang pinakamahusay na mapagkukunan dahil mayroon na silang D3 at omega-3 fatty acids na nagpapalakas pa ng benepisyo nito sa sirkulasyon. Pero kailangan mong kumain ng isda araw-araw para mapanatili ang optimal levels. Kaya para sa karamihan ng seniors, halos kinakailangan ang supplementation. Ngayon, narito na tayo sa number 1, ang bitamina na talagang nagbabago ng lahat. Kailangan mong tutukan ito ng mabuti dahil ito ang madalas hindi napapansin ng maraming doktor. At ito rin ang nagpakita ng pinakadramatikong pagbuti ng daloy ng dugo sa mga binti sa mga clinical trial. Vitamin B12, isang pag-aaral sa Japan na kinabibilangan ng 1,000 nakatatanda ang nagpakita na ang pagwawasto ng B12 deficiency ay nagpaangat ng daloy ng dugo sa mga binti ng kamanghamanghang 400% sa loob ng 12 linggo. 400%. May mga kalahok na halos hindi makalakad papunta sa kanilang mailbox, pero kalaunan ay nakakakumpleto na ng 5 kilometrong lakad. Hindi ito mabagal na pag-unlad. Ito ay pagbabagong talagang nakakaapekto sa buhay. Napakalakas ng epekto ng B12 sa sirkulasyon dahil kinokontrol nito ang 3 kritikal na tungkulin. Una, mahalaga ito sa paggawa ng red blood cells na nagdadala ng oxygen papunta sa iyong mga binti. Ikalawa, pinananatili nito ang myelin sheath na nagpoprotekta sa mga nerbyo na kumokontrol sa iyong mga ugat ng dugo. Ikatlo, binabawasan nito ang homocysteine, isang amino acid na nakakasira sa pader ng mga ugat at nagdudulot ng pamamaga na humahadlang sa daloy ng dugo. Ito ang nakakatakot na bahagi na bihirang pag-usapan. Paglampas ng 60, mas kaunti ang stomach acid at intrinsic factor na ginagawa ng iyong tiyan. 2 bagay na kailangan para maabsorb ang B12 mula sa pagkain. Pagsapit ng edad na 75 hanggang 40% ng mga tao ay may napakababang B12 levels na nakakaranas na ng neurological damage nang hindi nila alam. Maaari kang kumain ng maraming karne bawat linggo at kulang ka pa rin ng husto. Ang mga sintomas ng B12 deficiency ay halos kapareho ng iniisip ng marami na normal lang sa pagtanda ng mga binti. Pamamanhid, pangingilig, panghihina, mahinang balanse, at iyong pakiramdam na parang nasusunog na nagpupuyat sa iyo sa gabi. Pero hindi ito normal. Mga senyales ito na literal na nagugutom sa B12 ang iyong mga nerbyo at mga ugat.
Ang karaniwang blood test para sa B12 ay hindi sapat dahil sinusukat nito ang parehong active at inactive forms. Maaari kang magkaroon ng normal na resulta pero functionally deficient ka pa rin. Mas makabubuting suriin ang methylmalonic acid o MMA levels para makita ang tunay na kalagayan ng iyong B12 status. Ang mga pagkaing tulad ng atay, tulya at baka ay mayaman sa B12. Pero ito ang mahalagang sikreto. Ang sublingual o inilalagay sa ilalim ng dila na B12 supplements ay nilalampasan ang digestive system at direktang pumapasok sa bloodstream sa pamamagitan ng mga ugat sa ilalim ng dila. 10 beses na mas mahusay ang absorption nito kumpara sa karaniwang tableta na kailangang makaligtas sa stomach acid at makipagkumpetensya para sa intrinsic factor. Napakahalaga rin ng anyo ng B12. Ang cyanocobalamin ang murang synthetic form na kailangang i-convert pa ng katawan ng ilang beses bago magamit. Ang methylcobalamin ang aktibong anyo na agad nagagamit ng katawan. Para sa sirkulasyon ng mga binti, 1,000 mikrogramo ng methylcobalamin sublingually tuwing umaga ang inirerekomenda. Hayaan itong tuluyang matunaw sa ilalim ng iyong dila. Huwag mo itong lunukin agad. Sa loob ng 2 linggo ng tamang B12 supplementation, karamihan ay nakakapansin na mas mainit at mas responsive ang pakiramdam ng kanilang mga binti. Sa loob ng 1 buwan, unti-unting nababawasan ang pamamanhid at pangingilig. Sa loob ng 3 buwan, kaya mo nang maglakad ng distansyang matagal mo nang hindi nagagawa. Ngayon, ito ang hamon ko sa iyo. Pumili ka ng isang bitamina mula sa listahang ito at pagtuunan mo ng pansin sa loob ng 30 araw. Huwag sabay-sabay ang 6. Isa muna. Kung maaari, ipasuri mo ang iyong levels. Simulan ang tamang supplementation at obserbahan kung ano ang nagbabago sa iyong mga binti. Pagkatapos, bumalik ka sa video na ito at mag-iwan ng komento kung ano ang naranasan mo. Binabasa ko ang bawat isa at maaaring ang kwento mo ang eksaktong inspirasyong kailangan ng iba para kumilos. Ang mga binti mo ang nagdala sa iyo sa maraming dekada ng buhay. Karapat-dapat silang alagaan at hindi basta isulat bilang simpleng epekto lang ng pagtanda. Ang 6 na bitaminang ito, lalo na ang number 1, ay nagbibigay sa kanila ng eksaktong suporta na kailangan nila para patuloy kang dalhin pasulong. Huwag mong hintayin na maging imposible ang paglalakad. Simulan mo na ngayon. Kung nakatulong sa iyo ang impormasyong ito, siguraduhing nakasubscribe ka dahil sa susunod na linggo, tatalakayin ko ang 3 pagkain na palihim na sumisira sa sirkulasyon ng mga taong lampas 70. At sigurado akong kahit isa roon ay nasa kusina mo ngayon. Ako si Dr. Tricia Macaraeg Kent at magkikita tayo sa susunod.